Good day po. Lapit ako. Hindi ko muna gamitin yung mic. Yung kasi mic, kailangan pa ng ano, yung tawag doon. Kung nagsasabi, ba't nagtatanong? Yung ano, yung open cam bago siya gumana. Yung normal cam niya, mas gusto ko yung normal cam niya. Maganda. Okay yung quality, yung normal. Kesa dun sa open camera yata ang pangalan. Para gagana yung wireless, wireless mic. Meron akong nakita na post, sabi niya. Ay, hindi siya post, no. Laging sinasabi ng iba. Halimbawa, sa birthday, gano'n. Sabi, mabuhay ka hanggat gusto mo, sabi. Alam ko naman parang ano lang yun, di ba? Parang joke lang, gano'n. Kumbaga, para magkaroon lang ng kulay. Para sa akin, kung siseryosohin po natin kung anong ibig sabihin nun, na sinasabing mabuhay ka hanggat gusto mo. Para sa akin, kung iintindihin po natin maigi, kung siseryosohin natin sa pagkaintindi, may mali. Para maging tama, yung gusto, palitan natin ng kaya. So, mabuhay ka hanggat gusto mo, papalitan, gagawin, mabuhay ka hanggat kaya mo. So, paminsan-minsan kasi may gusto tayo pero hindi naman natin kayang gawin, hindi po ba? So, kung siseryosohin po yung ibig sabihin nun, na sinasabing yun, papalitan, gagawin natin kaya, imbes na gusto. Pupunta tayo sa word na gusto. Gusto. Merong pagkakaiba kasi yung gusto dun sa kailangan. So, pupunta yan dun sa pinanganak kasi ako 1985. Naranasan ko yung simpleng buhay. Tapos dito sa Bulaon, mabibilang mga tao, wala pang resettlement nun. So, habang tumatagal, kung napansin ko po, o napansin din ninyo siguro po, na habang tumatagal parang mas lalong naghihirap ang buhay. Dati kahit nakabukas yung mga bintana mo, pintuan mo, walang problema. Nauso yung yung laging naglalak. Nagsimula nung meron daw lasing. Nagsimula yung nagkaroon ng resettlement, tapos meron daw lasing doon, nakita daw ng ng manang natanggal. Manananggal daw. Lumilipad daw. Ewan ko kung ilan silang nakakita doon sa paniking malaki. Sabi po nila, manananggal daw po yon, yung paniking malaki. Saka yung nung nausog din po yung tawag doon, yung kalbo, tapos wala daw kilay. Tapos basta-basta na lang nananakit. Kumakatok daw po sila. Pag bukas ng pinto, nananakit daw po sila. Doon nagsimula yung laging naglalak. Yun napansin ko po sa panahon na yun. And then agad akong umuwi nun. Hindi na ako ginagabi. Hanggat kaya. Kasi baka may time na ginagabi, di ba? So kung papansin po natin, tignan po natin yung timeline, habang tumatagal, mas lalong naghihirap ang tao. Parang ganito po yan. Dumadami yung resources. Ang mga resources, let's say for example, yan yung mga bagong kaalaman or bagong na-create. Dumadami po kasi yung resources. Let's say parang yung cellphone. Nabuo ang cellphone dahil sa dalawang resources. Beeper plus walkie-talkie.
Kaya nagkaroon ng bagong resources. Pinag-combine yung dalawang resources. Nagkaroon ng bago. Nabuo yung cellphone. So, kantoro dumadami ang resources, pwedeng pag-combine yan para magkaroon ng bagong resources na naman. So, combine, dyan, ganyan tumataas ang talino ng tao. Ang karunungan. Kantoro dumadami ang resources. Kaya kung papansinin po, nag-a-advance. Pero sana mapansin din po na kantoro lumalaking porsyento yung tinatawag na advance, mas lalong nahirapan ng mga tao. Dumadami resources, dumadami yung gusto, pero hindi naman kailangan. Which is ang nangyayari po, habang tumatagal ang panahon, yung gusto dati, kailangan na ngayon. Let's say for example, dati gusto mo na cellphone nung bago pa lang yung mga cellphone. 3310, 5110. Gusto lang yung cellphone. Pero sa panahon ngayon, kailangan na ang cellphone. So yung mga gusto lang dati, habang tumatagal po, kinakailangan na. So kantoro dumadami yung mga nakikreate, and then dumadami yung mga resources, and then tumataas yung mga halaga. Yung gusto, habang tumatagal, kinakailangan na. Yung iba pa naman, no choice talaga, no choice. Let's say for example, 5 pesos, 7 pesos, pwede ka nung wheeler pa, wala pang rakal. Ngayon rakal, magkano? Yung tinatawag na advance, nakakabuti nga po ba sa atin? Sa buhay natin habang tumatagal. Nakakabuti nga po ba sa pagtagal ng henerasyon ang mga tinatawag na advance? Ngayon kung papansinin po, nabuo na yung AI. Yan yung pinaka-nakakatakot. Let's say for example, yan, pwedeng i-record yung boses, and then pati yung video, and then pwede ka gumamit ng AI program na kung ano yung itatype mo, sasabihin ng ito. Meron na pong ganun. Tapos yung karamihan hindi pa halata, talagang parang siya yung nagsasalita. Nakakabilib po ba? O nakakatakot? Nakakatakot. Tignan mo po ang henerasyon. Dati puro gareta lang halos at saka kalesa. Sungka pa yung daan namin dito nun. So, pag nasagasaan ka nun, tignan nyo po kung gaano kalaki ang kapahamakan ng tao habang tumataas ang karunungan, ang talino. Ngayon, gusto pa yata 3D, XY na transportation. Sa na daw, lumilipad na daw yung mga sasakyan sa future. 2D, XY na transportation pa lang. Hirap ng mga tao. Tapos gusto pa 3D, XY. Yung advance, habang tumatagal, mas lalong nahirapan ng mga tao. Habang tumataas ang talino, mas lalong nagiging mangbang mga tao. Akala nyo po advance yung talino? Hindi po. Kung papasin maigi, makikita mo kasi ang henerasyon sa mga laro, pelikula, at funniest videos. Intindihin po maigi. Huwag pong magpauto sa blackboard na porket ganyan ng script, hindi mo na ko-questionin. Ngayon ng mga laro, parang totoo ng tao. Tapos kailangan mo saktan ang kalaro mo para ikay manalo. Pelikula, dapat daw magaling manakit ang bida. Funniest videos, nasasaktan ng mga kapwa natin, tuwang-tuwa.
Pero pag mga animals, mayroon pang pabatas-batas. Pansinin po ang henerasyon habang tumatagal. Habang tumatagal, ayaw na mag-isip ng mga tao. Nagpapadala na lang sa hagos ng henerasyon. Kung ano ang script na tinanggap, pinaninindigan. Bakit po yung iba pa ulit-ulit? Parang reminder lang po yan. Hindi nyo kailangan na i-memorize. Kasi nakakalimutan kadalasan ang pagmamahal sa kapwa. Tignan mo po. No? Nang dahil sa talino, nang dahil sa karunungan, nag-aaway ang mga kapwa natin. Ang nakakabahala dyan, gamit ang Biblia. Para sa akin, may tuturing yon na kalapastanganan sa Diyos. Ang mag-away gamit ang Biblia. Pero kung sa pagkaintindi mo po, hindi. Kung sa pagkaintindi mo, okay lang mag-away kayo gamit ang Biblia. Okay po. Sinasabi ko lang po, inahayag ko, sinasalita ng bibig ko, kung anong naintindihan ko. Ngayon, kung mali ang pagkaintindi ko, okay po. Gusto ng bawat individual, yung totoo, di po ba? Yung katotohanan. Pero alam mo po ba, na ang katotohanan ay tama at mali? Kung ang pagkaintindi mo sa word na katotohanan ay tama lang, feeling mo wala kang mali. Bulaan. Walang pagkakamali sa paniniwala. Punta tayo sa paniniwala. Yung mga lasing daw po doon sa resettlement daw po, nakita daw ng manang natanggal. Manananggal. Which is ang nakita nila, malaking panic. Kaya nagpanic sila. Sabi ng isa, tingnan nyo manananggal ka niya. Tinanggap na sa kanilang utak na manananggal yun. Inuulit ko po ang katotohanan, wala po talagang tinatawag niyong mumu. Kahit nasabihin mong na-record dyan, pinipilit nyo lang yung pagkaintinding mumu yun. Kahit nasabihin mong mismong ikaw, mismo sa mata mo nakita ka, pinipilit mo lang sa pagkaintindi mo, nagpauto ka sa utak, sa in-insert sa utak mo. Namumuang ganun. Punta ka sa panahon nang wala pang mga ginawa, kinreate ng mga matatanda para takutin ng bata. Na ikaw ngayon ay matanda, pero takot na takot ka pa sa ginawang bumo. Ginawa sa kanilang pagkaintindi. Boring kasi daw ng panahon nun eh. Kaya kung ano-anong pagkaintinding linagay. Pansinin nyo po, merong mga bansa na wala naman ganyan paniniwala na mumu. Meron mga bansa. Hindi ko sinasabing lahat ng bansa. Alam mo po ba, ang tawag sa bansa natin ng ibang bansa ay ibang bansa? Alam mo po ba na ang tawag natin sa mga foreigner, tawag sa atin foreigner din? Oh, di ba alam mo? Merong mga pangyayari o usapin na kailangan yung in other sentence para mas clear. Kasi kahit sabihin mo parang ganito yan, dapat naiintindihan na niya. Let's say for example, lalo na pag sa bata, dapat naiintindihan na niya yun. Kailangan pa rin po ng clear. Hanggat maaari, maraming in other sentence. Ang ibig sabihin ng in other sentence, yun talaga ang tinutukoy. Hindi yung in other sentence siya, pero merong ibang tinutukoy pala. Iba pa rin po yung clear na usapin.
Hindi ikaw ang kapwa mo. Nasabihin mong, ay, naiintindihan na niya. Hindi po. Hindi ikaw ang kapwa mo. At kahit mag-utos ka, na dapat naiintindihan mo ganyan. Maraming pangyayari na hindi naman aayon sa kagustuhan mo. Kung palaging kulang-kulang, kung palaging hindi clear ang usapin, maraming pangyayari o mangyayari na hindi aayon sa kagustuhan mo. Marami kasing pangyayari na akala natin na intindihan na ng kapwa. Pero hindi pala. Ako nga po, dati, inano ako, ulansapin. Ano nangyari sa akin? Epekto sa akin. Para akong aso na linason na hindi ako makatayo-tayo 2 araw. Tapos, tulolaway. Tapos ayaw dumilat ng mata ko. Ang katawan ko, gutom na gutom. Pinipilit ko, sinisikap ko makontrol katawan ko para makakakain ako. Hindi ko makontrol. Ayaw niyang tumayo. Ayaw magmulat ng mata. Kahit nga upo, ayaw ng katawan ko nun. Kasi akala nung psychiatrist, naiintindihan niya ako. Porket meron siya naiintindihan sa script niya na pag ganito, ganito yan, ganito, ganito yan. Eh, sakto. Ang si ako pa naman, abnormal. May diferensya ang utak ko. Kasi hindi ko kayang mag-isip tulad po ninyo. Yun po ang problema ng utak ko. Ngayon, sa mga symptoms, siyempre kinausap po niya ako. Sa mga symptoms na pangyayari, sa pagkaintindi niya, ganyan, tinitignan niya lang yung mga script. Parang ganito po yan. Nag-aaral tayo. Tawag dyan, blackboard, sabi niya. Hindi naman natin iniintindi. Nagpauto lang tayo. Parang ganito po yan. Nag-chess kayo. Sabi mo, sa'yo yung puti. Kasi yung script doon, puti yung tawag doon. Hindi iniintindi yung sa harap. Ang iniintindi lang yung script. Tapos, sabihin mo magkape kayo. Inom tayo kape ka. Iniinom mo po ba? Ano daw pre? Cold coffee. Hindi. Meron ako nakitang topic kanina tapos nawala. Diba? Ito. Ba't samot-samot yung topic? Meron po kasi akong nakita sa YouTube na anong tawag doon? Tingnan po ballpen kong yabang ko. Ay, ballpen. Mouse. Ito pa yung mouse ko. Hindi ako gumagamit ng normal mouse. Abnormal ako kaya ito yung gamit kong pang mouse. Pero computer yung ano niyan, monitor. Tapos tablet siya na walang screen yung ano. Mama, may tumatawag po. Nasaan pa? Ayan pa rin. Yung volume. Meron kasi akong napanood na yung headphone or earphone. Or, tawagin na natin headset. Nag-review siya ng headset. Ngayon, sabi niya, up to 30 hours.
Bawat isang ano niya, 8 hours sabi niya. Tapos pag yung buong ano niya, let's say for example ito. Mayabang to edifier. Oh. Halimbawa ito, no. Yan. Ito niya aabot ng 8 hours. Tapos pag sinyarge mo ulit dito sa bank niya. So kung kukomputin mo lahat, bali 30 hours daw maabot. May nakita akong katanungan. Let's say for example sa earbud niya, no. Umaabot ng 8 hours daw. Up to 8 hours sabi. Sana i-explain din gaano kalakas yung volume. Kumbaga, para mas clear yung review. Pag nagre-review ka kasi, di ba, that maaari anong tawag nila, yung informative, sabi nila. Kumbaga, kuha ka ng maraming informasyon dun sa produktong yon. Yun po yung naintindihan ko sa review. No? So, sana po sabihin din nila yung kung gaano kalakas yung volume. Baka aabot ng 8 hours nga, pero yung volume na is 1 lang. Hindi po ba? Kumbaga yung approximate yung sinasabi nila, pero sana para mas clear gaano kalakas yung volume sa approximate na sinasabi. And then ang pagkaintindi ko sa review, inahalin tulad niya, tinitignan niya ang pagkakaparehas at pagkakaiba niya sa ibang produkto. Minsan na ano ko parang bitin inahayag ko lang po, no, yung para mas lalong sumarap, mas lalong maraming impormasyon na makukuha sa nanonood, no? Pagdating doon sa review nila, nagre-review ng mga product, kinukumpara din sa iba sana yung detalye, kumbaga yung detalyado that maaari, no? Pero marami naman nagre-review na okay, nakakabilib mo. Talagang sa isang video niya, sa video niyang yun, makiklear niya talaga lahat ng informasyon na gusto mong makuha. Ano pa ba na dito pre? May na-take note ba dito? Oo, ba't nagbabak? Yung Pinasko. Nag-comment si Par Romel. Si Par Romel talaga mapapaano ka na lang eh. Ayan, no? Ay, yung reply ko. Pero kung hindi mo siya naiintindihan, mapikon ka eh. Kailangan mo intindihin. Yung last kong pinos na kumbaga isang pagkaintindi. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Versus, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Di po ba may iba? Pag binato ka daw ng ganito, iba daw ang babato mo. Pero dun sa isa, pag binato ka ng ganito, pag binato ka ng ganito, batuhin mo daw din ng ganito. Dun sa isa, magkaiba yung una at pangalawa. Dun sa isa, magkaparehas. So, bato sa bato yung isa. Yung kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Yung isa naman, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So, bato sa tinapay. Pagkaintindi ko po, kapag meron kang kaaway, ganun, merong nanakit sa'yo, ito po yun. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi siya, kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Hindi po sa lahat ng pangyayari, ay gagamitin mo yung isa dito, ay gagamitin mo yung isa dito.
Depende po yan sa pangyayari. Kung ano ang gagamitin mo dito sa dalawa. Kasi yung isa, yung una, kung anong itinanim, siya rin nanganin. Pag sinaktan ka niya, saktan mo rin. Tinanim niya, pananakit. Mali po yun. Hindi tama na ilagay ang pagkaintinding unang ito doon sa pagtatanim, doon sa pananakit sa kapwa. Papasok lang po yun, yung ito. Kapag binato ka ng bato, sinaktan ka. Batuhin mo ng tinapay. Pag-pray mo, mahalin mo. Iwasan mo muna. Kung talagang mahal mo siya, maghanap ka ng fix para magkabati kayo. Huwag ipasok sa pangyayaring yon yung kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Hindi sa lahat ng itong kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Inaano to sa mga pangyayari na pinapalakas sa loob mo. Pinapalakas sa loob mo. Kaya mo yan. Ayusin mo pang buhay mo. Ganun. No? Yun yung kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Pero itong kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, pumupunta lang to dun sa kapag mayroong nanakit sa'yo. No? Wag mong gamitin to sa ibang paraan, sa ibang pangyayari. Wag mong gamitin ito sa ibang pangyayari. No? Sana maitama po. Kasi hindi tama na ipasok ang isang word sa lahat ng sentence. Although pwede, pero hindi tama na ipasok mo ang isang word sa lahat ng sentence. No? Ginagamit kasi mga to para maging tama sila. Kung ano itinanim, siya rin ang aanin. Kaya sinaktan mo ko, saktan din kita, kamo. Kaya ikaw na nakit, dapat sa'yo masaktan din kamo. Kasi ang ginamit mo, kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Sa pangyayaring yun, sa pananakit ng ganon, anong tawag na ba? Gantihan. Ginagamit mo ito, kung ano itinanim, siya rin ang aanihin. Pero ginagamit yung kung pagdating dito sa kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kung yun yung gagamitin mo dun sa pangyayaring yun, pagmamahal ang equals. Please, sa bawat pangyayari, tignan nyo po kung anong mga sentence o bala ang ginagamit nyo. Baka dadalhin kayo yan sa mawawalan ka ng pagmamahal sa kapwa. Kung papansinin po mga coach, mag-sample po tayo, no? Madalang lang ako tumingin sa timeline. Tingin ako sa timeline, no? Refresh ko. Dapat pala naka-record din to, no? Coach. Hey, coach. Forward. Teka, dito ko sa malaki lagay. Coach. Ito. Ngayon ninyo ako kailangan, sabi niya. Tapos ito yung pinos niyang coach. Sa mga nanglalait sa boses ko, at baka daw umulan, magdusa kayo sa init. Hindi ako kakanta. Hindi ko mag-gets. Sa mga nanglalait, please, paintindihan nyo. Wala akong makaintindihan. Sa mga nanglalait sa boses ko, at baka daw umulan, magdusa kayo sa init. Hindi ako kakanta. Kung anong itinanim, isa rin daw ang aanihin. Sinaktan mo siya. Sabi mo, ang pangit ng boses niya. Parang ba yan? Sasaktan ka rin niya. Kapag mainit, bala ka, hindi daw siya kakanta. So, papasok po natin. Yung
word may tuturing ngayon to, no? Quotes na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So, linait niya boses mo. Binato ka ng bato. Paano mo siya babatuhin ng palaman? Tinapay. Paano mo siya babatuhin ng tinapay? Kapag mainit, kumanta ka. Ganon yun, Lord, yun. Teka, ano pa tayong, ano pa? Coach, hindi post na ano. Hindi ko mag-gets to. Bakit tayo? Coach yun, Lord, yun. Wait lang pa, hanap ko akong coach. Madalang na lang ito. Hindi man yun eh. Uy, coach. But dati maraming coach pag tumingin ako sa ano. But ngayon walang coach. Meron, Lord, yun. Kanina, coach yun. Ito. Coach ito. Sana, Lord, yung nagbabasa nito, masolve lahat ng problema. Sabihin, Amen. Mahal niya kapwa niya. Kasi alam niya, nababasahin mo yan, ikaw na nagbabasa. Mapagmahal to. Okay yan. Yan na naman masama isip paano daw yung hindi nagbasa? Teka, coach. Binuloko tayo nun eh. Nahirapan magbasa ng Kapampangan siya ko. Kapampangan yun. Parang in-check. Alam niya po, matagal ko nang gusto magkapampangan. Kung kaya ko lang, parehas lang tayo pag-iisip. Kaya lang isip ko, nagpipix ako nun. Tsaka hindi scripted. Kung parehas lang po tayo, matagal na ako nagkapampangan. Namiss ko magkapampangan. Kung alam niyo lang po. Yan na naman, yung script mo dapat ka, magkapampangan naman dati dapat kaya mo. Okay. Yan po yung script nyo, no? Sa inyo po, pwede yun, di po ba? Magkapampangan ka naman dati, kaya mo magkapampangan ngayon. Sa inyo po, kaya nyo yun. Pero please po, kung kayo, tanggap nyo, scripted kayo. Ako po, hindi ako scripted. Huwag nyong isama. Sasabihin ko sa iyo, ang init na pakiramdam ko. Biodesic lang yan, kama. Hindi po ba? Nililibugan lang ako. Biodesic? No. Hindi porket ang script nyo na naintindihan is ganito. Tapos mayroong pangyayaring ganito nang may lunas dito kamo, ilalagay mo yung lunas doon. Hindi ko panganam talaga, kaya mo yan. Ba't hindi ko po kaya? Ngayon sinasabi mo kaya ko. Paano ang papaliwanag ngayon? Magbasa ka ng script mo. Ang laki ng buto. Loko, no? Bakit takot yung iba, parang negative yung buto, no? Pagkus lahat tayo may buto. Pero lalaki lang yung ba't wala nang coach ngayon? Pre-coach. Ano yun? Ayun, cost of living daw, pre. Tsaka, akala ko maghanap po. Cost of living daw. Pag-uusapan po yung cost of living. Ilang minuto na? 34, 35.
Tsaka oras pa lang, baka magluto. Cost of living. Ay parang ganito po yan yung script nyo. Halimbawa, yung gumaganyan yung ano ko. Ano pa lang ako, high school lata o elementary. Gumaganyan talaga yung ano ko, yung bibig ko. Baka lagi natutuyo, ganun. Ay, pag-ano ata, script, di po ba? 100% ka po ba na tama ang script mo? Bulaan. Ang pangit ng tono ko, mayroon tayong usapin. Ay, ba't natanggal ito? Ludyon ba? Ludyon. Saan na ito eh? Ang ganda po nito. Meron ka na. 100 plus ang ganda. Ang tawag ko dyan, Samson. Kasi sa dalawang pader, gaganyan siya. Hawak siya. Yung panghawak niya, para yung ihigpit ng pagkaganyan niya. Wala siyang hinahawakan. Meron pader. Ibala ka dyan. Cost of living. Marami pong pagdating sa cost of living. Akala ng karamihan na intindihan nila yung ang ibig sabihin po ng cost of living, hindi lang po siya numbers. No? Baka yung sa akin kasi, paano nila na-identify? Ano yung basihan nila kung bakit nila nasabi na mura? Kasi for example, yung sibuyas, paano nila nasabing mura sa ibang bansa? Porque doon, let's say for example, dollars to peso. Porque kayang-kaya ng dollars, ganun. Tapos, dito na mahal, doon hindi na mahal. Let's say for example, $1 doon. Dito, 50 pesos. Tapos nagawang 100 dito. Doon, $1 pa rin. Mura doon. Dito mahal. Cost of living, hindi lang po siya numbers. Pinaka-keyword, pinaka-ano po sa cost of living is, let's say for example, doon $20 to $30. Let's say $20 ang gupit. Ngayon, pupunta yung Amerikano dito. Sasabihin nila mura dito. Kaya pumunta pa dito. Hindi. Pumunta dito yung Amerikano. Ang mura daw ng gupit. In mga, let's say $2. Ilan yung mapapagupit mo dito? Sa isang gupit doon, let's say 5 hanggang 10, ganun. Ang dami, no po? Pero doon, isang gupit lang. Dito, yung $20 niya, ang dami ng gupit. Cost of living. May nakita po akong mali. Parang hindi pantay. Hindi normal. Sipin mo, pupunta dito yung maraming dollars. Pupunta dito. Ang dami ng may tax, may minus. Pero, hindi naman ganun kalaki. Ibig sabihin, mayaman pa rin siya dito. Ibig sabihin, mas malaki pa rin yung equals niya. Ngayon, para mas maintindihan po lalo, detailed po natin yung cost of living. Sige, dito siya tumira. Dito na siya tumira. Lahat ng dollars niya, i-convert na niya. Papunta habang tumatagal, papunta na sa peso. Sa ahit gusto niya, halimbawa, naubos na yun, tapos nagpagtrabaho siya dito. Susunod at susunod siya sa cost of living dito. So makikita, mapapansin ng isang Amerikano kung titira siya dito. Mapapansin niya ang kahirapan. Akala niya mayaman siya dito.
Ay, pre, may nagpapayaman, no? Nag-business na nag-business. Oh, good yan, okay yan. Wag mong gustuhin na, desisyonin na mahirapan ka lang. Ay, pre, may pre, gold digger daw, pre. Gold digger daw. Keyword sa mga kapwa ko lalaki. Alak pamor. Sinong gold digger? Gusto po ba ninyo yun ng pulubi, yung nahirapan ng piliin ng babae? At saka meron pang parang lang yung suot niya, parang pulubi ganun. Tapos merong restaurant, ayaw na pumapasok siya, ayaw siyang papasukin. Yung daw ayaw magpapasok, parang yun yung masama. Parang masama daw siya. Ba't ganyan daw? Ba't di daw papasukin? Alam niyo po kasi ganito yan. Dito tayo, let's say for example, dito tayo, marami tayo dito. Uutot ako. Hindi ka lalabas. Masok ba yung ibig ko sabihin? Mama? 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 Tawag ka po. Tawag ka po sa harap. Wait daw po. Record, may tao. Gahanap akong dito, di ba po? Si paring Guyong. Family man si paring Guyong. www.facebook.com. Mali po bang paningin ko? Ba't walang codes, pre? Codes. Ba't puro kay ang tapang na itsura Diwata, no? Sikat si Diwata ngayon, no? Ba't ang tapang ng itsura nila, no? Kung lalaki siguro sila, no? Ay, brusko yan, wala daw baklang nila lang ang Diyos kanila. Na-stuck po ba tayo sa panahon ng Genesis? Hindi matanggap-tanggap ang tinatawag nilang bakla. Kapwa po natin sila. Meron na po bang mga robot, or let's say for example cellphone, computer sa panahon ng Genesis? Mahal na mahal mo computer mo, cellphone mo, tanggap mo sila. Kapwa mo ang bakla, hindi mo matanggap. Na-stuck po ba tayo sa panahon ng Genesis? Ngayon sabihin mo walang bakla na nilalang ang Diyos. Gusto mo ang tinatawag mong ebatadan or mga nasulat lang sa Biblia. Bakit nandiyan ka po? Ba't nabasa mo po yun? Yung mga sinulat na yun. Ibig sabihin, nagpatuloy po ang buhay. No? Ay, nainis na ako sa karunungan na yun. Wala naman daw baklan nila, datomboy nila lang ang Diyos kanila. Ginawa nyo kasi literal lang Diyos nyo. Ginawa nila lang ang Diyos lang. Hindi po ba gustong malaman ng katotohanan? Hindi po nila lang ang Diyos.
Kala ko po ba'y pinipikit mo mata mo tuwing kinakausap mo? Diyos mo. Anong tinitingin mo? Tinitignan mo? Tinitingnan mo. Sa pagpikit ng mata mo. Ang script mo? Ang pangin ng tono ko, Lord, yun. Ayaw ko na yan. Di ba ito Diba nakita mo na yun? Wag po. Nagigil na pag nakita ang maputi. Ang ganda-ganda nung batang mapabong. Nagigil no. No? Ang mga karamihan sa babae, lalo na inaayos nila sarili. Tapos maputi pa. Tapos mababo. isa yan sa nagbibigay lakas sa akin. Yung gigil na yung pwersa yung tingnan mo paligid. Pakiramdam ang paligid ng ano mo. Kung gigil ka. Kapag nakipag-away ka, nire-release mo. Pero kapag nakita kang dinadagdagan yung lakas mo. Ay sa kanila pre, ano ata? Pre, katawan. Buong katawan. Hindi yung isang katawan doon, Lord. Hindi yung middle finger, no? Pero kapag, ano, yung pakiramdam na sarap, na-concentrate doon, kulang na lang din makatayo yung katawan, yung body mo. Eh, ibang body yung tumatayo. Kento. Kung iba man po pagkaintindi mo sa pagkaintindi ko, please po wag po tayo away. Hindi po ako naparito para paniwalaan. Kung kayo naparito para paniwalaan, okay. Ang ibig ko po sabihin kasi, doon sa lagi ko sinasabi po yun, hindi ako naparito para paniwalaan eh. Kung ano po pagkaintindi mo, okay po. Pero please po, huwag tayo away. Hindi natin kailangan mag-away. Lalo na kung pinag-uusapan ang tinatawag niyong katotohanan. Hindi niyo kina-question ang nasasaksiyan. Blackboard. Hindi niyo kina-question ang nababasa niyo. Inuulit ko po, hindi totoong nag-exist si Ebatadan. Meron pa dun eh, umaabot ng halos 1,000 nata, 4,000, yung buhay ng isang tao na nakasulat nata. Kumbaga, sobrang layo. Tapos kumakain na pala ng karne. Sa panahon ng umaabot ng thousands ang buhay ng tao, hindi pa kumakain ng karne. Puro prutas lang kinakain. And then, hindi, kumbaga, po-questionin eh. Yung tinatawag ninyong binabasa nyo na tawag ko chismis. Kasi na-translate na po yan. Kung ang tawag nyo eh, nasa sa inyo. Eh ba't tinatawag kong gano'n? Yung po'y pagkaintindi ko eh. Ngayon, kung ikaw po, iba pagkaintindi mo, okay po. Kung ginagamit, tapos ginagamit pa yan para makipag-away ka. Desisyon mo po yan. Pero tama po ba? Kaya Batadan, hindi magkakaroon ng ibang lahi kung hindi nagsama ang dalawang magkaibang lahi. Pre, galing daw tayo sa sige, pag-anuin mo yung unggoy at tao. Bakit may isang unggoy na inahaba-haba ng henerasyon, walang naitalang naging tao? Madami pang tanong pa rin, ang sarap no? Kaya hindi mo mapasok. Hi! Nakikita ka.
Ayoko na. Oras na po. Yung ano na lang po. Matagal ko nang yung live verse ko. Dati kasi, nung elementary kami, meron teacher na mas maganda, magkaroon kayo anong tawag doon? Yun, yung motto. Example, sabi niya, study is the key to success, sabi niya. Para hindi na ako mahirapan po. Yun na lang in example niya. Yun yung motto ko. Ayun, yung mga kaklase ko, iba-iba. Ako, yun na lang motto ko. Study is the key to success. Live verse ko po. 1 Corinthians 10:13. Tapos, meron pang minix eh. Alam ko meron pang minix na ibang dun. Versikulo eh. There had no temptation taken you that such as common to man, but God is faithful, who will suffer you to be tempted above that ye are able, that will with the temptation also make you to escape, that ye may be able to bear it. For which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know my belief and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against the day. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell into the house of the Lord forever. Ano pang ibig ko sabihin doon sa follow me? Doon ka rin po, please. Hindi po siya pag-command na tulad ng pagkatao. Pagkatao na may hangganan. May topic na naman pumupunta. Ayoko na muna. Pahaba na, 52 minutes na. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.